lumalala ba ang peer pressure as we get older? Yan ang isang question. Yes. At bumababa nga ba ang social battery habang tumatanda tayo? Yan ang isa pang question. Pag-usapan natin yan ang mga adulting issues and problems dito sa episode ng Reddit Set Go. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang ating ka-okra of the week. Hello, this is Manags from Ontario, Canada, and you are listening to Siligang sa Gabi, the podcast. Yes. Click the follow button and the notification bell para updated ka pag may bago tayong upload. Hello ka-okras all over the world! Welcome to episode 251 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang yung Jed Sarina, si Jed, together with our Eat Girl Isha at ang ating Tampico. Yes. Advocate. Tampico advocate. Yes. Kayo na bahala kung ano yung meaning ng Tampico. Kung ano ang short, longer version ng Tampico. Yes. Si Mike. Ang ating master storyteller si Mike Tan. Kasi sabi, ang Tampico daw ay may short, may full shortcut. Name. May full name siya. Nickname lang niya yung Tampico. Our Lady down of below. Our Lady of Comment down below kung ano sa palagay niyo ang Isang isda. Isdang madulas. Ay nako, mag-edit out na naman pag may nagsabi, kaya huwag niyo sasabihin kung ano yan. Okay, so hello sa inyong lahat. Welcome to another episode of Siligang sa Gabi this Wednesday. Kung kayo ay nakikinig sa drop ng ating episode, Wednesdays tayo. Mag-hello muna tayo sa mga ating lovely members on Patreon. Hello sa inyo, mga Hi guys. ka-Patreon. Hi guys. Ka-Okra Pro and Pro Max members. Hello sa inyong lahat. At sa mga nakikinig sa atin dito sa Spotify at sa mga nanonood sa YouTube. Hi sa inyo, guys. Comment down below, ha? Kung full name. Ano ang Tampico. Speaking of YouTube, may mga extra content tayo na ilalabas sa YouTube soon. So kailangan yung panoorin at mag-subscribe sa YouTube channel. Isa yun sa mga pwedeng support na gawin niyo sa amin. So pagpunta kayo sa youtube.com/@siligangsagabi. That's SILLYGNG sa gabi. And pwede kayo manood ng mga extra content outside the usual episodes. So pwede niyo panoorin yan. Parang help us build. Help us build the YouTube community ng mga ka-okras dito sa YouTube. So go mag-subscribe na kayo. And speaking of support, pwede na kayo if you're feeling generous at gusto niyo ng more content out of Siligang sa Gabi, meron din tayong patreon.com/Siligang sa Gabi kung saan pwede kayo magbayad every month ng either $1, $3, or $5 as support sa amin bilang hindi po libre ang gumawa ng podcast lately. Kaya tulungan nyo magbayad ng bills. Tsaka bumili ng sofa at ng, yung gusto natin? AirPods Pro Max. Max ba or Pro Max? Basta parang gano'n. Yung cellphone nga tayo yung Pro Max. Pro Max ba? So baka AirPods Max. So yan. Yan naman nasa namin. Kumbaga, ba yan? Amazon wishlist. Di ba may ganun yung mga content creators? Mga wishlist nila. So yun ang wishlist namin. So sana tulungan nyo kami dyan. At syempre, hindi lang yun hindi baka sabihin puro material na may mga ginagawa nyo. Ganyan. Grabe naman. Yes. By the way, ang mga subscription nyo at mga ad revenues namin, part of those ay dinodonate natin sa organizations that we choose every month. Correct. So, kapit lang kayo dyan dahil lalabas ang mga resibo hanggang, yung last natin? Hanggang June ba yun? Or May? Basta parang ganun. Half, yes. Yes. So, inaayos lang namin yan. Abangan nyo ang posting yan, okay? At syempre, abangan nyo mga episodes every Monday, 10 a.m. That's Siligang sa Gabi Express. Recap episodes yan. At syempre, we've got our usual drop ng episodes every Wednesday, 12 noon, wherever you get your podcasts. Okay. Correct. Simulan na natin ang ating Reddit Set Go. So, ang Reddit Set Go natin yan ay somehow different kasi meron tayong 3 issues na itatakal. Maikli lang itong mga Reddit episodes. Itong mga Reddit entries na to. Tapos, iba-iba siya. Okay. Pero iisa ang kanyang common denominator. Ang
issues ng pagtanda. Kasi lahat tayo ay Batang-bata ka pa. yes, Ano to? correct. Tanda. Matanda tayo, yes. So ang issue ngayon ay mga tungkol sa peer pressure, tungkol sa mga pressures of the society at kung ano-ano pa sa habang tumatanda tayo. Social battery, di ba yung mga ganyan. So we'll be discussing 3. Pero kung kayo ay nasa Spotify at nasa YouTube, dalawa lang ay maririnig nyo kasi yung isa naka-reserve for Patreon exclusive. So, abangan nyo yan. Okay? So, simulan na natin. Isha, wag na natin patagalin ito. Go! Ano ang first Reddit entry? First Reddit entry. Ito na. Ito ay... Yan, nagsuot na ng tipara. Nag-antipara na si girl. Hindi yun talaga kaya. Ang hirap. Signs of ano rito. Signs of aging. Correct. Ang hirap pala talaga pag ramdam mong tumatanda ka na. Ito ay entry from internal_resort_4217. Parang nabasa mo na yan, Ish. Oo nga. Hindi niya man nabasa. Ako gumawa yun eh. Ako nagkumuha. Hindi naman ito yung Ayun naman sila. Go. Nabasa ko na nga ata to, Jin. Baliw. Bagong Reddit yun eh. Go. Okay, ito. Not an interesting story. Okay, skip na. Tigilan. Tigilan na natin. Grabe kayo kay Internal Resort 4217. Hindi, joke Anyway. lang. Go. Okay, not an interesting story, but just want to get this off this chest. Off my chest. Nakasalamin na ano? Nakasalamin na. Just want to get this off my chest. Okay, I'm 25, a software engineer. Kaka-resign ko lang sa past job na front-end dev. Front-end dev. Developer. Front-end developer. Okay. Kaya balik junior software engineer ako. 45k salary. Mataas din for a junior software. Hindi masama yung 45. Well, dati kasi mataas na yun sa nung sa Pilipinas ako. Hindi ko lang alam ngayon kasi iba yung iba na yung cost of living din sa Pinas, 'di ba? So mataas na ba yung 45k? Ang junior software. For a junior. Hoy, hindi kasi in demand talaga yung mga ganun, yung mga yung ganito? Software developers, IT, yan yung mga never na never na bumababa ang value. Nag-aral lang ako ng ulit. Yes. Kung saan, kailangan ng, anong napansin niyo sa IT? Kailangan may ticket ka bago ka nila asikasuhin. Kahit na, urgent, may ticket na po. Urgent, nandito na ako sa harap mo. Nandito ako sa harap mo. Sa table mo. Sabi mo, may ticket po kayo. Ganun talaga, mga policies. Okay, sorry. Baka naman concert tickets yung gusto niya, hindi naman Ticket. Beanie tickets pala. Oo. Okay, teka, mabalik tayo. Nasaan na ako? Alam ko, dapat maging masaya ako kasi kahit papaano may improvement ako. Tama. Pero di ko maiwasan mapag-isip sa gabi. Even in the middle ng trabaho, kung enough ba lahat to? Ay, lakas ng ulan. Naririnig Oo nga, lakas ng ulan. Lakas. Sorry. Go lang. Saan ako? Ang dami ko pa gusto sa buhay. Sariling business, bahay, mga common things na magpapasaya at kontento sa tao. Pero nakaka-pressure umabot na naiyak ako kada gabi dahil feel ko di enough ginagawa ko. Paano magulang ko? Senior na sila, kailangan ko din sila isipin. Ay, oo nga, no. Yung kinabukasan namin ng magiging pamilya ko, naghahanap ako ng part-time pero di ko alam kung anong kakayanin ko. Alam mo, sorry, before mo ituloy, ano talaga siya, no? Isipin talaga siya ng most Filipinos kung paano nila alagaan yung parents sila. Di ba parang nakaano talaga siya nakaano talaga siya sa culture na baka dahil nga walang pabayaan. Ay, hindi. Tsaka dahil rin, parang hindi sobrang reliable yung gobyerno ng Pilipinas na pag matanda na yung isang tao, may mag-aalaga sa kanila. So, parang in essence, yung mga anak talaga, inaano na nila na tayo ang mag-aalaga dito. Parang ganun. No? Siguro ganun talaga. Anyway, I'll go. Alam mo yun, gusto mo ng pera, pero di ka confident kung kaya mo yung challenge. Kaya minsan, tinatamad ka na nawawalan ng gana. Naghahanap ako part-time na kaya ko, kaso nakakatakot. Wala akong confidence dahil compare sa mga successful na kabatch ko. Nakakasawa yung ganitong pakiramdam.
sabi ni Internal Resort. Correct. Pero alam mo, isa sa mga sige, ito pa rin yung question. Na-feel nyo ba na never enough yung ginagawa nyo currently? Kasi di ba, syempre, Oo. ay, talaga, ang bilis sumagot. Bakit? Kasi, tas na-realize ko din na yun na yun, hindi ko na siya, ano tawag ito? Nababago. If lagi ako magdo-dwell doon, lagi akong malulungkot lang. So, parang ano lang, just keep yourself together. Ganun. Na parang, if may mangyari, basta dapat alam ko yung gagawin ko. Ganun Correct. na lang. Hindi ko siya pwedeng, lagi kong iisipin na, naku, may mangyayari. Ganyan. Kasi ganun, ma-anxiety ka eh. Oo. Diba? So parang, ano are you are you saying na nasa state ka ng buhay mo na kontento ka with what you have? Kasi parang siya, feeling niya never enough eh. Parang, lang 45K, feeling ko hindi enough kasi may pamilya ako, may parents akong bubuhayin, ganyan. So, ikaw, Isha, at this point, feeling mo okay ka na? Parang kontento? Or is it just a mindset? Na parang, mindset lang. Ako, okay. Hindi ako kontento kasi gaya na banggit mo kanina, yung gobyerno natin na imbes na natutulungan tayo, problema rin ang bigay nila, 'di ba? So, ang sa akin, grabe siya. Savage. Sorry. Totoo Ang yun. sa akin, Pero totoo yun, no? Diba? Facts naman. So, ang sa True. akin, kung ano na lang yung makokontrol ko. So, ang makokontrol ko ay yung may monthly akong income, may yung responsibility sa bahay, kung ano yung mga errands, yun lang. Eh yung aso, makokontrol ba yung aso? Kanina ba? Yung pagtahol ng aso. Sorry. Grabe yung tahol ng aso. Tsaka yung ulan. Galit na galit siya eh. May tawa na sa baba. Gutom na gutom yung aso. May tawa sa baba. Tama yun. Ang mindset is, ako, nagagaya ko, Isha, na parang it will never be enough naman talaga. As in, kahit anong gawin mo. Kasi as we achieve, kunwari mga goals natin, may bago kang gugustuhin eh. So, hindi ako naniniwala na a person will be forever or will be contented in parang in a stage of his or her life. Yan. Hindi totoo Kailangan yun. matanggap mo yun. Kasi, Correct. Lagi kang, pero to be fair, tama itong wag natin invalidate yung naramdaman ni Internal Resort. Yan. Kasi, True. Part yan ng pagiging tao na aware ka na may mga kailangan kang gawin. Correct. Kasi mo alam yung gagawin. At saka, maganda yung thinking na kailangan, naghahanap siya ng side gig. Kasi sa economy ngayon ng buong mundo, pag wala kang racket, wala talagang mangyayari talaga. As in, kulang talaga. Nyo, 25 years old lang siya. Ano na, inisip correct. Na, diba? Totoo. Ikaw, Mike, are you feeling na contented ka or do you feel na hindi enough? Never enough, never enough? Yung tatanong ko sana kay Isha na pinili mo ba na makontento na lang? Kasi alam ko na hindi ka din naman kontento. Alam mo yun, yung meron tayong ibang aspirations, meron tayong ibang goals pa beyond the goals na meron tayo. Kasi nga nagbabago-bago siya. Depending din sa mga external factors and internally sa sarili mo din, di ba? Inisip mo kung enough ka nga or hindi or hanggang dito na lang ba ako. Parang ngayon, sa mga nangyayari, ang hirap kasi na yung mga desisyon mo may effect sa decisions ng ibang tao na nasa paligid. So, correct. Ako, pinipili ko na lang, parang nagiging choice ko na lang din na makontento na lang. Kasi, yun, tama din. Naggawin ko na lang kung ano yung control ko. Na parang isipin ko na lang, mabayad ako ng maayos, ng bills, ng mga kung anong gustong gagawin ko. Tapos kung ano yung, kapag may extra ko, as in, go talaga ako. Alam mo yung, dahil kong sinasabi, as in, nagiging biroan na to sa bahay pag umuwi ako. Pag nasa bahay ako, hindi pa ako umuwi. Kaya pag nasa bahay ka? Basta pag nandito ako or pag meron akong kailangan bilhin or gawin or panoorin, as in, ginagawa ko. Tapos sasabihin, nagiging joke na namin ni ate na sasabihin ko, girl, tomorrow is never promised. Life is short. As in, laging ganun. Diba? May kadugtong na ganun. Kasi parang hindi mo alam kung hanggang kailan ka magiging biktima ng mga kapabayaan ng ibang tao. Or in general, kapag wala, kung may natural disaster, wala, hindi mo ma-enjoy yung sahod mo. Or hindi mo ma-enjoy kung ano alam mo, yung pabata na sa stroke. Alam mo yung mga ganun? Parang, hindi mo na alam talaga.
talaga. Like, lagpasan natin yung global pandemic na sobrang unsure. Pero ngayon, kahit na yung lifestyles natin, sobrang iba na siya na hindi mo na rin alam kung hanggang kailan ka talaga mabubuhay. Diba? So might as well eat that pizza and eat that chocolate cake. Kasi parang, hindi mo na rin sure. Pero syempre, wag mo na pabayaan yung self mo. Pero kumbaga indulge, diba? Parang live a little. Parang ganyan. So, in between ako doon. Parang nasa in between pa ako. Pero ang ginawa ko talaga as in lahat ng, syempre, as someone na hindi nagno-know, Correct. Lakad pa rin ako sa lahat ng lakad. G pa rin tayo ng G kasi... Correct. Pero ang nakikita ko lang dito na parang trend is we're not saying na you have to be contented or you don't, parang hindi ka dapat makontento. Feeling ko dapat hindi ka lang maging complacent. Yung naging... Yung parang okay na ako dito, parang okay na ako dyan. Hindi ka dapat ganon. Pero dapat parang you're always on your feet para ma-achieve mo pa rin yung mga dreams mo. Pero may mga times, may mga phases lang talaga in life na parang hinto ka muna ng slight dito, just enjoy, stop and smell the flowers. And then after several days or months or weeks, ratsyada tayo ulit. And, alam mo yun, parang ganun. May mga ganun talaga. Hindi pwedeng all the time like yung tawag doon? Naka-accelerator, naka-pedal sa metal, 'di ba? Parang dapat may mga times din na okay, chill lang muna tayo for this phase of our life. Correct. Singit ko lang, may mga tao na kaya nila 'yun. Iba yung hustle nila. True. So saludo ako sa mga 'yun na parang grabe to. Correct. Hardcore to. Alam mo yun nagagawa nila. So, naka-inspire din yung ganun. Speaking of racket, kasi di ba naghanap siya ng mga racket na feeling hindi niya kaya. Alam mo, isa sa natutunan ko bilang isang raketero, at meron tayong episode about rackets, parang 165 ba yun with Mayor, si Camille, yung raketera nating friend. Ang key takeaway doon, gawin mo lang, itry mo lang hanggang sa mapagkakitaan mo na siya eventually. Tapos play on your strengths, 'di ba? Kung saan ka nag-enjoy, kung saan ka magaling, yun yung gawin mong racket. Hindi mo kailangan gawing racket yung kung ano yung main job mo, yun din yung racket mo. Pwede mong ibahin. Just so it gives a spice sa life. So dun, kasi yung question niya, parang ano ba yung racket na gagawin ko? Nawala ng confidence, ganyan. So hindi, basta subukan mo lang and then you'll find it eventually. Makikita mo na lang. Ito, di ba, inuulit-ulit natin itong podcast natin, never naman natin naisip maging racket siya. As in, dati, nagre-record lang tayo kasi bigla kumikita na pala tayo, hindi natin namamalayan, di ba? Kaya nga, malapit na kayo bumili ng helicopter Sana maka-afford tayo ng helicopter. Diyos ko, hindi nga tayo maka-afford. What if sponsor natin yung mga 2x2 feet na pader sa isang flood project dyan? Diba? Or hindi yung chosen organization natin for the coming month ay DPWH. Yan, tulungan natin. Oo, bakit hindi? Diba? Kasi mukhang mas kayo yung kailangan ng tulong. Paano ma-resolve ba to? Totoo. Diba? So ako, kung feeling nyo lang nasa phase kayo ng life nyo na hindi enough to, baka hindi talaga enough kasi Diyos ko, wala naman talaga enough ngayon. Lahat ang mahal-mahal, ang mahal magkasakit, ang mahal mabuhay, ang mahal gumala, hindi naman tayo anak ng kontraktor. So talagang mafe-feel nyo yan and it's normal. But again, kagaya na sinabi nila, control what you can kasi yun lang yung magagawa natin. And again, kung kaya mong rumakit ka kasi dagdag kita is the best way to go, di ba? Yes. Ay, nako, grabe ang mga juicy bit-bit ni Mai. Sorry guys, pero kailangan i-edit out for the usual episode. Pero sa ating pagbabalik, more adulting problem and issues ang pag-uusapan natin ha. So abangan niyo sa pagbabalik ng Siligang sa Gabi, the podcast. Hello, this is Manags from Ontario, Canada, and you are listening to Siligang sa Gabi, the podcast. Ayan, mga partner. Welcome sa ating barian portion. Ang shoutout sa, hindi pala yung shoutout. Ano ba tawag dito? Member shoutout.
sa mga lovely members natin sa patreon.com/siligangsagabi. Hello sa inyo, sa ating annual members, Abby K, Aki, CS, Ninang Carla, Corinthia, Jan Ray, JC, Jean, Jay, Joanne, Joseph, Marky O, Michelle D, Mosh, Phoebe M, and kay Sheena. At hello sa mga monthly members natin on Patreon. Hi Aiko, Aid, Audrey, Belshane, Bia, Cecil, Chet, Chino, Kristen J, Zarina, Dar, and kay Daryl. Hi guys! Hello guys! Alright, batch 2, let's go. Hello sa inyo Dave, Donna, Emma, Franklin, Gio, Glay, Hazel, Ian, Insect Bites, Jenny from the Block, Jennifer, Jeremy, Jermaine, Jemiel, Manzo, Jonathan, JP, Cassandra, Kat, Kims, Limin Juko, Lemon, Lulu, and Mads. Hi guys! Hi guys! Ayan, eto pa, si Maida Chloe, Mama Matong Bakalay ni Rio, Manags, Maui, Marnil, Marlene Faye, Milin, Mimosa, Moy, Nix, Northerners, Camille Farmers, Primrose, Priscilla Rams, Ren, RJ, Rivera, Shaula, Sheila, Tony May, Trisha, Zaitel, Vernice, Vida Margaret, and kay Welmer. Hi! Alright, maraming salamat partners. Hello sa inyo lahat. Thank you to all members sa inyo. Meron tayo once a month live recording at tuwing end of the month nangyayari yan. At dahil sa inyo nakakatuntay sa ating chosen organization, dahil part of your subscription ay sinishare natin sa kanila. And for the month of October, bilang yung mga nagpapagising dyan when September ends, gububuhangon na kayo dahil October na. Ang October ay Breast Cancer Awareness Month, kaya napili natin ang Cancer Treatment and Support Foundation, an organization that has been supporting cancer patients and their families across the Philippines. So hello sa inyo. Thank you for doing what you do at sana ay makatulong kami ng kaunti, 'di ba? Kahit kaunti man lamang sa inyong mga adhikain sa inyong organization. At again, maraming salamat sa mga nagsasubscribe sa atin sa patreon.com/siligangsagabi. So make sure na naka-Okra Pro and Pro Max membership kayo at siguraduhin na active ang subscription niyo para tuloy-tuloy ang batian at tuloy-tuloy ang pagtulong natin sa ating mga organizations. So maraming salamat ulit sa ating Patreon members. Thank you guys. Yes. Idiretso na natin ito sa i-shoutout sa gabi. Go Isha girl. Alright. There you have it, sabi ni Cray. Sabi niya. #Run Isha Run. Alright. Ganyan. Kasi ito ay binabasa ko pala ay from the comment section ng ating Spotify episode 250. Yung new shows to watch. Ang dami nag-comment dyan na mga fun comments. So go. Okay, Comment kayo wherever you are. Go. Alright, yung kanina binanggit ko si Cray, sabi niya, #Run Isha Run. Po. Sabi naman ni Maria Chandesu, plan ko palang panoorin ang Kontrabida Academy dahil kay Mimi, the Seductive Daughter. Alright. Okay. Pag napanood niyo yung Kontrabida, yun may doon, reference. Uy, by the way, pinanood ko na yung yung unknown number high school catfish. Oh diba? my gosh. Grabe. My goodness. The reveal. Sobrang gripping. So, kung hindi niyo pa napanood, panoorin niyo dahil talagang parang kulang na lang di ako pumikit. Hindi ako kumurap. As in talaga naman tutok na tutok ang Bessie habang nanonood. Anyway, go. Ayun. Next naman sabi ni Roller Colster, absolutely stellar Recos gang. Yes. Ay, taray. Yet to watch Unknown Number. Alright. Tama ba yung pagkasabi ko? Mali. Alright. Okay. Alright. Ayan. Tapos nag-hashtag din siya ng Run Isha Run. Tsaka hashtag We Stand with Isha. Tsaka hashtag Congrats to 21K Isha. Pressure, guys. Para lang alam nyo, 3K pa lang muna yung sasalihan ni Isha or 1K. Kasi hindi ba siya runner talaga? O baka muna ako, ribbon holder, ganyan. Taga-abot muna siya ng Pocari Sweat, guys. Sa saging. Di ba siya? Staff pala. Organizing committee pala. Ayun. Ano pa? Tapos si Kay, nag-comment din siya ng Barbie's Cradle. Ito ata yung may nagtanong sa atin sa ang banda si Barbie Almalbis. Kasi ito si Mike ang sagot, Barbie and the Nutcracker. Si Barbie Nutcracker? Tsaka may isa pa sumagot, para sabi niya daw,
Hungry Poets something. Parang may ganun. Kasi parang Ganun dalawa yata pa yung pala. naging dalawa yata yung banda niya. Pero Barbie's Cradle yung hinahanap ko na, Yes. na banda. Na Na kumanta ng banda. Tabing Ilog, di ba? Barbie's Cradle nga. Okay. Hindi yung Yes. Barbie and the Nutcracker. Kala ko ka. Anyway. Ayun. And Ayun then, lang ito ba? yun, Ay, si sorry. Sam din, nag-run siya ron. And ito si, Perfect. how do you say your username? Hewin. Oh. Hewin? Sabi niya, hi, talk naman kayo about what's really happening in the Philippines right now. So, that's a topic na tingnan natin kung paano namin, or To kung, be fair, ano naman, yung mga past episodes natin, lagi na nababanggit yan. Kahit even Yes. before. Lagi kaming True. very vocal on political issues. Diba? Regardless Correct. kung may basher kami or wala. Talaga namang go na go kami sa mga ganyan. Kasi we feel like lahat tayo, maliit or malaki, may platform. Diba? Lalo na to, Correct. yung podcast medyo, kahit papano, medyo mas marami tayong nare-reach out ng mga tao. Diba? So, ginagamit talaga namin siya para maging aware kayo. At kaya nga sinasabi, kahit nga quiz me natin, diba? Ang daming political, current events question kasi we want you guys to know and be aware of what's happening. So, kailangan talaga gawin yun. But, if deep dive ang kailangan nyo, may mga niluluto ako para sa inyo. So, abangan natin. Sana ay maluto siya. Oo, sana ay maluto. Okay. So, pagdasal niyan. Go. Yun lang ba, Isha? yes, yun lang for today. Thank you so much sa lahat ng mga nag-comment. Kung gusto niyo rin ma-shoutout sa segment na ito, mag-comment lang kayo wherever you are. Sa Spotify, sa YouTube, sa Patreon, or mag-DM kayo sa amin True. on socials at Siligang sa Gabi. Or i-DM nyo kaming tatlo. Kasi may mga nag-DM sa atin, di ba? Pwede rin True. yan. So, go open ang inbox namin at Siligang sa Gabi. Okay? Ngayon, back to the episode. Next issue na ating mga Redditors ay babasahin ni Mike Tan. Go, Mike. Ayan. Alright. Ayan. Sa pagpapatuloy ng ating programa. Oy, ano na to? Bagong issue na to. Hindi to kadugtong nung nauna. Go. Okay. Ang title nito ay 34 na ako at parang tapos na ako sa pakikipag-socialize. Diba? From 34 okay. kayo, diba? 34 kayo kayo? Yes. Oh, Ako, 34. 33. Oh, choro-choro. 33. Kasi 30. Hindi, pero turning December pa 34. kasi. Oo, turning 34 ka rin this year. Oo nga pala, Okay. no? December sige. pa kasi siya. Oo, go. Galing to Sige. kay OK_psychology_4095. Sabi niya, 34 na ako at sa totoo lang, pakiramdam ko tapos na ako sa socializing. Taray. Yung yung makipag-hangout, makipag-catch up, pilitin makipag-connect, nakaka-drain na lang lahat. Sabi niya ganyan. Oh. True. Ang bigat na rin ng buhay. Ang daming stress, may mga pagkawala at sakit na dinadaanan. At ang coping mechanism ko ay ang lumayo. Ay, So may pinagdadaanan pala siya. isolation. Oo. Correct. No. Hindi ko sila tinatalikuran dahil ayoko na sa kanila. Pero wala na lang talaga akong energy. At to be honest, nung nahanap ko yung tao ko, yung partner ko, sapat na siya. Nakatawa yung tao ko. Akala ko empleyado. Oo. Tao ko yan si Employer. Bagman. Employer. Ano pala, person. His or her person, di ba? Oh, sweet naman, Oh. May partner Wow. ka na. Huwag na natin tapusin ito. Okay na yun. Mabiter. Kontento ka na. Mampalaya. dun sa- Oh, di kayo na. May, Kayo nang sapat na, happy. di ba? Oh, okay na. Go. 34 ka, di ba? Oh, go. Ako din. Okay, sabi niya, siya na yung best friend ko. Oh. Hindi ko na kailangan magpaliwanag pa sa iba o pilitin ipakita na okay ako. Mas komportable na ang katahimikan kesa small talk. Oh. Mas safe ang distansya kaysa ipilit ang sarili sa mga sitwasyon na wala naman akong gana. Siguro burnout lang, siguro tumanda na ako at nagbago na ang priorities. Pero hindi na ako guilty sa pagpili ng kapayapaan kesa sa pakikisama. May iba pa bang nakakaramdam ng ganito? Okay. So, yun ang question niya. Kasi nga, habang napansin niya na habang tumatanda siya, nagde-distance siya sa kanyang mga usual circle from before. Feeling niya hindi na But siya why?
Ba't why? Correct. Feeling ko nga yung social battery ba, yun yung question ko nga. Pag kayo ba, nung tumatanda kayo, feeling nyo ba na parang cellphone, di ba yung cellphone pag brand new, yung battery health niya ang taas. Pero habang tumatanda yung gamit natin sa cellphone, habang ginagamit natin siya all the time, yung battery health ay bumababa na bumababa. Ganon din ba ang social battery ng isang tao? Na habang tumatanda tayo, our social battery is degrading at hindi na siya napupuno. Alam mo yun? Kayo, ganon ba kayo? Ako, share ko yung akin. I think depende sa tao. Ako personally, na-realize ko na ang personality ko ay may mga tao, may mga friends ako na kapag kausap ko sila, mas lumalakas ako. And may mga taong nadidrain, may mga kausap ko na, ay nadidrain ako pag ito ang kasama ko, pag sila ang kasama ko versus pag ito sila naman ang kasama ko. Hindi ko ramdam yung pagod ko. Parang nawawala yung pagod ko. Sige, sino yung names? For example, pag mag-ano ka nga, para mas maintindihan namin. I think, sino para man yung mas nagbibigay ng energy? Mamaya natin sasabihin ko sino yung mga nagte-take away ng energy. Hindi. Basically, ang point ko doon, you have to know sino yung mga friends mo na dito ka kumukuha ng lakas at sino yung mga friends mo pa rin naman pero okay lang na hindi mo sila laging makausap or hindi ka obligadong mag-small talk sa kanila kasi nga yun yung energy na nagi-give off nila sa'yo. Diba? Minsan kasi may mga friends ka na yung hindi naman sa pag-ano na usually ang negative. Tapos negative din yung napupuntang energy sa'yo. Na parang sometimes you select na parang ayoko ng gantong energy. So, dyan ka muna. Pero, correct. Kita tayo next time. Ako kasi, minsan, kino-consider ko rin na biro mo yun, nag-reach out itong taong to sa akin. Tapos yun yung binabalik kong energy. So, minsan, naman ako na tawag dito. Na-conscience, nagigilty. Nag-guilty ako. Pero, yun lang, since hindi ko kaya sabayan yung bigat ng kung ano mang pinagdadaanan niya, ito lang yung, hanggang dito lang yung kaya ko ibigay sa'yo na correct. na pakikisama or whatever. Tapos, yun, stop na ako doon. Doon ako natagalan noon kung hanggang saan lang dapat yung pwede kong ibigay. Kasi dati talagang, kailangan ko siya tuluan, kawawawan siya. Ang ending, sabi ko, ikaw yung nauubos. True. It took a while to me to learn na okay, kailangan pala may boundaries ako. Correct. Tama yan. So, yun yung naging way ko. I don't know sa ibang tao if ganun din sila ako related yung sagot ko sa sa sagot mo. Kasi feeling ko hindi lang dahil tumatanda ako. Parang 'di ba may notion kasi na parang habang tumatanda naging killjoy kasi hindi ka na sumasama madalas. Yung mga ganun. 'Di ba may ganun kasing parang yun yung superficial view on it. Pero ako as a person, feeling ko hindi dahil killjoy ka. Feeling ko lang dahil mas naging protective ako sa energy ko. Yes. And when you know the economy of energy exchange, yung parang ano yung binibigay ko versus ano yung tinitake sa akin at ano yung natitake ko sa kanya versus nabibigay ko sa kanya. Yung binabanggit ni Isha kanina. Mas maintindihan mo yung sarili mo na parang I'm not gonna go there because yun nga, madidrain or mauubos ako dyan. So may mga ganun talagang moments. And feeling ko rin habang tumatanda ka, mas may freedom ka to choose kung ano yung pagbibigyan mo ng energy sa hindi mo pagbibigyan ng energy. Kasi naalala ko nung bata ako, wala kang choice eh. Pag sinabi ng parents mo na, pumunta tayo sa reunion. Yung ikaw, mag-bless diba? ka sa ninang mo. Correct. Ganyan. Yung kahit ayaw mo namang sumayaw sa Christmas, yung sa ngalan ng envelope na kulay pula, gagawin mo. Yes. Alam mo, yung parang ganon. Pero habang tumatanda ka, when you grow older, mas may autonomy ka sa sarili mong isip, ganyan. Pag ayaw mo, ayaw mo. So, ganun yung feeling ko nagiging effect. Na parang hindi social battery ang issue. Ang issue is na mas nalalaman mo na kung ano yung gusto mo at hindi mo gustong gawin. Alam mo yan? Parang, ewan ko kung malinaw yun. Pero yun yung ano ko. Like, kunwari ako, I can be spontaneous. Kung gusto niyo akong yayain niyo ako, go, sige, sama ako dyan. Pero minsan, may mga times na pag niyaya ako, sorry, hindi ako pwede today. Kasi I also know what my priorities are. So, kunwari, ngayong Sunday, ang priority ko is ito, wala makakashake niyan kasi kailangan ko talaga siyang gawin. Alam mo yun? Parang gano'n. Versus kung ibang araw to na
itong priority na to, movable. So sige, pwede tayong gumala today kasi kaya ko siyang gawin later. Alam mo yan? So feeling ko, maturity yung nagdadala nun eh. Hindi siya yung parang, wala, tinatamad na ako makipag-social. Hindi siya ganun. Feeling ko lang may, correct. you just change as a person. It's just normal, di ba? Ikaw, Mike, kasi ikaw bilang lahat, sinasamahan mo. Oo nga eh. Kaya parang napapaisip tuloy ako na parang yung social battery mo kasi taas all the time. Ganyan. Oo. Parang like fully charged. Yung mga ganun, di ba? Yung mga extrovert talaga na dun sila kumuha ng lakas. Pero nagkiklaim ngayon na introvert na daw siya ngayon. Parang, saan galing? Oo, ano na ako? Biovert. Ano tawag doon? Dalawa. May bago Ambivert. may bago daw. Otrovert ba yung isa? Otrovert. Otro Bago pala, daw yun otro. Ano ba yung parang you, Otrovert. kasi parang otro others, di ba? Parang may ganong etymology. So hindi ko pa nabasa eh. Basta nakita ko lang yung headline na there's a new type of children. Anyway. Kinabog yung ambipure mo. Kasi di ba dati ambipure? Di ba? Oo. Ambivert pala yun. Ambivert. Anyway, ikaw, feeling mo ba siguro bumababa yung social battery mo? Wala pa ako sa gano'n. Siguro mga next year. Sige, i-update ko kayo pag bumaba na. Kasi though naging ambivert na nga ako lately, ina-enjoy ko na rin yung me time ko. Kasi dati parang lahat ng lakad kailangan may kasama ako. Correct. Kung sino, pag umoo, go. Pag walang nag-go, hindi ako tutuloy. Totoo. Ngayon, kunyari, nag-book ako ng walang aray, ako lang mag-isa. Yung mga ganun, parang ilang invite na ako sa iba't ibang grupo, wala sumasama sa akin. Di go, bubuk lang ako ng sarili ko. Uy, alam mo, magandang magandang mindset. Yung parang tipong, pag may gusto kong gawin mo na lang. Wag mo na, yung parang sige mag-aya ka, pero pag may nag-no, basta ako gusto ko tong gawin, gagawin ko siya. Maganda yan. Push mo yan. Parang ngayon na tututunan ko na number 1, gusto ko. So, gagawin ko on my own. Correct. Yes. True. Tapos, second layer na lang na, gusto nyo bang sumama? Or, meron ba sa inyo na gustong magpasabay na manonood ng concert, pupunta sa ganitong event, ganyan? Pwede ko kayo isabay. So, pag wala, edi go para regardless kung may sumama sa'yo or wala, at least sure ka na gusto mo, gagawin mo talaga siya. Nagagawa mo yung nagpapasaya sa'yo, di ba? Yes. Ganyan, maki-concert. So, gusto nyo, sabay kayo. Magbabraso ako ng mga tao para makakuha tayo ng ticket. Alam mo yun, kasi gusto ko, yung mga tao sa paligid ko din, parang, may kaya kong gawa ng way to para makanood tayo kung gusto nyo. Kung gusto nyo. Pero kung di nyo gusto, okay lang sa akin. Nag-offer ako. Yung Cup of Joe mo na concert, di ba coming na rin? Yung Cup of Joe, October 10. Malapit na rin. Okay. Yes. Alone ka ba doon? Di ba parang 2 tickets ba meron ka? Oo, meron ako. Wala pang akong kasama eh. Katulad yan, bumili ako ng 2 tickets. Just in case. Without really, walang confirm na sino kasama ko. So magiging scalper ka pa sa October 8 niyan. Yes, papataasin ko muna yung presyo. Same day mo ibenta. Same day event ticket. Correct. At least, diba, 3 hours before. 3 hours before. Yes. Correct. Gates open. Aloka talaga. So medyo, sabi ko nga, di ba, tomorrow's never promise. So, enjoy na lang yung life. So, go tayo hanggat pwede. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-book na kayo ng mga flight yung papunta kung saan. Kasi nga, di ba, you'll never know. Di ba? True. Go nyo na yan. The ticket that you've been eyeing for a long time, i-book nyo na yan. Kikitain nyo ang pera. Wag lang kayo maging pabaya. Di ba? Sa pera. Again, live a little. Kasi, paano? Ninakawan na nga tayo, hindi nyo pa. Totoo yan. Diyos ko. 2 pa lang to May isa pa tayo sa Patreon at sa YouTube. We will be ranking our adulting issues. So abangan nyo yung video na yan sa youtube.com/@siligangsagabi. You can go there after listening to this episode kung naka-upload na, kung na-edit na kasi hindi rin natin sure. Basta abangan nyo lang yung ranking our adulting issues from tier 1 to God tier levels of stress. So makikita niyo yan sa youtube.com/@siligangsagabi. Okay? At kung nandito ka sa YouTube, edi next video mo lang yan, nandyan lang yan. Okay? Ang saya na iba pang kwentuhan sa uncut version ng episode kung saan nalaman natin kung saan pupunta agad si Mike once na magkaroon ng apocalypse ng mga gadgets. Siya ba ay magro-road trip or magpapamasahe sa
Chere. Para alam na nila yung sagot. Alam na nila agad. So, i-confirm nyo kung ano ang inyong thoughts sa pamamagitan ng panonood sa patreon.com/siligangsagabi by being a member. So magka-Okra Pro or Pro Max membership kayo ngayon na. At mag-join na kayo sa Extra Sabaw dahil dyan ang mga announcements sa mga next rounds ng Quiz Me or mga surprise games kung saan kami nagpapamigay ng premyo. Punta na kayo sa Extra Sabaw Facebook group at mag-member, sagutin ang mga questions para makapasok sa exclusive members na yan, exclusive group for Facebook for mga ka-okras. Okay, so go yun na yan. If you like this episode at kung natuwa kayo, mag-subscribe naman kayo dito sa YouTube, mag-follow kayo or mag-DM kayo sa amin. Tag nyo kami, i-share nyo itong podcast na ito sa lahat ng social media. I-tag nyo kami at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi. At i-rate ang podcast na ito na 5 stars or mag-like kayo dyan. Helps us a lot as content creators. So go nyo na yan. At mag-drop ng voice over sa siligangpodcast.com para maging part din kayo ng mga episodes ng Siligang. At sa mga brands out there, ano na? Matatapos ang taon, guys. Come on, let's go. Mag-email na kayo, mag-collab tayo at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNGsagabi@gmail.com. You have reached the end of episode 251. Woohoo! Thank you so much for listening and we will talk to you next week sa pinabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Bye, guys!